Nabubuhay si Hajime bilang isang palaboy sa mga slum dahil, pagkatapos niyang ipanganak, umalis ang kanyang mga magulang para bumili ng gatas at hindi na bumalik. Araw-araw, nakararanas siya ng matinding gutom at kinailangan niyang isugal ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga mapanganib na halimaw para lamang makabili ng tinapay. Sa kabila ng kanyang sakit at paghihirap, patuloy na sumusulong si Hajime at hinabol ang kanyang mga pangarap na maging mas malakas kaysa kay Gojo at maging komportable na kumain ng kahit anong gusto niya. Kalaunan, nagbunga ang kanyang pagsisikap nang lumaki na ang kanyang katawan at maging isang ganap na adventurer na minamahal ng lahat sa bayan dahil sa pagiging pinakamabait na tao. Isang araw, pumasok siya sa piitan para kumuha ng karne para sa mga tao sa bayan, ngunit nagulat siya sa katotohanang bukas na ang pinto gayong siya lang ang pumirma sa entry form. Bigla, nakita niya ang isang babae na nilamon ng slime at agad itong iniligtas. Nagpakilala ang maliit na babae bilang si Riroy at sinimulang batikusin si Hajime dahil sa pagliligtas sa kanya, ngunit ibinagsak niya ito sa ulo at pinagalitan dahil sa pagpasok sa piitan ng walang pahintulot. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nasaan ang mga magulang nito, ngunit sinabi nitong inabandona siya at idineklara na mamumuhay na lamang siya ng mag-isa mula ngayon. Dahil dito, napagtanto ni Hajime na hindi siya taga-bayan, at alam niyang hindi siya tutulungan ng ampunan, kaya tinukso niya itong sumama sa kanyang paghahanap. Habang papasok sila sa loob ng piitan, kinutya siya ni Hajime dahil sa pagkatalo niya sa mababang antas ng slime, ngunit ikinatwiran niya na nabigla lamang siya at tiniyak sa kanya na magiging kapaki-pakinabang siya tulad ng isang Pokemon sa labanan. Gayunpaman, nang makasalubong nila ang isang halimaw na baboy ramo, agad na sumigaw si Riroy na parang isang talunan at nabasa ang sarili. Nang umatake ang baboy ramo, nag-beast mode si Hajime at winasak ito sa mga paraang mas malupit kaysa sa mga nakakatakot na pelikula, na naging dahilan upang mawalan ng malay si Riroy. Di nagtagal, lumingon si Hajime at pinakita ang baboy ramo sa cute na receptionist ng guild na nagngangalang Olive, ngunit nadatnan niya si Riroy na natutulog sa karwahe, na siyang dahilan kung bakit siya inakusahan ng pandurukot. Matapos ipaliwanag ang buong sitwasyon kay Olive, nakipagkita si Hajime sa matandang ginang na namamahala sa ampunan at nag-alok na mag-donate ng mas maraming pagkain bawat buwan kapalit ng tirahan ni Riroy. Pinuri siya ng matandang ginang sa pagiging maalalahanin, ngunit inamin din niya na hindi nila matutulungan ang lahat dahil hindi sila mga Diyos. Sa kanyang pagbabalik, napagtanto ni Hajime na tama ang matandang ginang dahil ang pagsisikap na iligtas ang lahat ay magpapahirap lamang sa mga bagay-bagay, at ang kanyang mahirap na nakaraan ay ebidensya na hindi maraming tao ang handang tumulong sa mga itinakwil. Bigla, dumating si Olive at ipinaalam sa kanya na nawala si Riroy at mayroong isang mahiwagang halimaw sa mga bundok. Nang marinig ito, napagtanto ni Hajime na ang talunan na si Riroy ay sinusubukang simulan ang kanyang solo leveling adventure ng walang ingat, kaya tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari upang iligtas siya. Habang tumatakbo siya sa kagubatan, nagtataka siya kung bakit hindi na lang umupo si Riroy sa guild, ngunit nang maalala niya ang kanyang mahihirap na araw bilang isang chibi hunter, napagtanto niya na kailangan din niyang mabuhay. Di nagtagal, nakita niya ang babae na nangaakit ng isang halimaw na lobo, at nagawa niyang tumalon sa tamang oras upang harangan ang atake nito at sirain ito gamit ang mga malakas na combo. Pagkatapos ay sinimulan niya itong pag-alitan dahil sa pagtatangkang lumaban ng higit sa kanyang antas, ngunit sinabi nito sa kanya na siya ay gutom at nagsimulang umiyak. Labis itong naantig sa puso ni Hajime kaya sinabi niya rito na siya na ngayon ang kanyang kasamahan sa koponan, at ang mga salitang ito ay nagpaiyak sa kanya sa tuwa. Kinabukasan, nagising si Hajime sa nakakagulat na tanawin ni Riroy sa isang katawang pang-adulto na may malalaking asset, ngunit bigla itong bumalik sa kanyang chibi na anyo. Pagkatapos ng almusal, dinala niya si Riroy sa guild hall, kung saan ipinaalam niya kay Olive ang tungkol sa biglaang pagbabago ni Riroy, at pumayag itong siyasatin ang bagay na ito. Pagkatapos ay humingi si Hajime ng isang quest na makakatulong kay Riroy na masanay sa pakikipaglaban, kaya inirekomenda ni Olive ang isang trabaho sa pangangaso ng slime, na ikinatuwa ni Riroy. Di nagtagal, dumating sina Hajime at Riroy sa piitan para sa quest, ngunit sinabi ni Hajime na lalabanan ni Riroy ang slime ng mag-isa bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Nag-alab ang kanyang galit, sinabing sisirain niya ang slime gamit ang mga kombinasyon ng paghinga ng apoy, ngunit natambo siya sa slime sa loob lamang ng ilang segundo.
Pagkatapos, isinama ni Hajime si Riroy para mananghalian sa kagubatan, ngunit tumanggi siyang kunin ang pagkain dahil hindi niya nagawa ang kanyang trabaho. Napagtanto ni Hajime na natatakot siyang baka ang sarili niyang kahinaan ay mag-iwan sa kanya na muli na namang pinabayaan, at nalilito siya kung paano haharapin ang sitwasyon dahil hindi pa siya kinailangang mag-alaga ng kahit sino noon. Sinubukan niya itong pilitin na kumain, ngunit tumanggi ito. Kaya, hiniling niya sa kanya na bumalik sa piitan kasama niya at tapusin ang slime sa pagkakataong ito para makakain silang magkasama. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa piitan, at sa pagkakataong ito, binigyan ni Hajime si Riroy ng malinaw na mga tagubilin kung paano talunin ang slime, na nagbigay daan sa kanya upang magawa ito sa wakas. Pagkatapos, naglakad sila pauwi, magkahawak kamay habang kumakain ng tinapay. Nang gabing iyon, gumawa si Olive ng malalim na pananaliksik at nalaman na si Riroy ay isang succubus pala. Samantala, si Hajime ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, ngunit si Riroy ay nagbago sa kanyang pang-adultong anyo at naghanda na magpakabusog sa kanyang joystick. Habang natutulog si Hajime, tumabi si Riroy sa tabi niya sa kama at sinimulang amuhin siya. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa Guildhall, at tinanong ni Olive kung bakit si Hajime ay parang nakasesyon ang 5 itim na lalaki, ngunit sinabi niya na natakot lamang siya sa isang kakaibang panaginip niya kagabi kung saan siya ay inaamoy ng isang lobo. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Olive na si Riroy ay isang succubus, ngunit walang ideya si Riroy kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya, ipinaliwanag niya na isa ito sa mga sinaunang uri. Ang kanilang mundo ay nahahati sa mga tao, mga halimaw, mga elves, at mga dwarves. Gayunpaman, mayroon ding ilang kakaibang lahi, kabilang ang mga vampira, mga lobo, mga medusa, at mga dating tao, at dahil ang mga taong ito ay may mga katangian ng mga lahi mula pa noong unang panahon, tinutukoy sila bilang mga sinaunang uri. Hindi kayang i-proseso ng 2 selula ng utak ni Riroy ang lahat ng impormasyong ito, kaya pinasimple ito ni Olive sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay isang bihirang kaso, at pagkatapos ay pinayuhan niya si Hajime na kumpirmahin mula sa isa pang succubus kung si Riroy ay talagang kabilang sa uri na iyon. Inamin ni Hajime na may kilala siyang maaaring tanungin, ngunit hindi siya sigurado kung sulit ang pagtatanong sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina Hajime at Riroy sa bar, kung saan nakita nila ang isang babae na hinahangad ng pigman, at agad siyang nakilala ni Hajime bilang ang kanyang dating kaibigan, si Veronica. Inalok ng talunan kay Veronica ang lahat ng ipon niya para sa pagkakataong makasesyon, ngunit sinabi nito sa kanya na ang mga tansong barya na dala niya ay hindi pa sapat para makabili ng kalahating oras ng kanyang oras. Labis itong nagudyok sa kanya kaya sinubukan niya itong suntukin, ngunit madali nitong nasalo ang kamay nito at nauntog ang ulo nito sa mesa, na ikinatuwa ng iba pa niyang tagahanga. Habang umaapaw ang kanyang aura, sinabi niya rito na wala siyang balak na mawala ng negosyo dahil may ibang tao sa bayan ang gumagawa ng kanyang kalakalan. Pagkatapos ay pinahirapan niya ito gamit ang kanyang mga daliri hanggang sa tumakas ito. Nagsimulang mabaliw ang kanyang personal na katulong, ngunit nang sabihin niya rito na maging upuan, agad itong gumapang, pinayagan siyang umupo sa kanyang likod at batiin si Hajime. Matapos ipaliwanag ni Hajime ang sitwasyon ni Riroy sa kanya, hiniling niya rito na iunat ang kanyang kamay. Nang gawin niya iyon, hinawakan ni Veronica ang kanyang kamay, at dahil dito ay nag-transform si Riroy sa kanyang adultong anyo. Sinimulan ng bartender na si Nathali na titigan si Riroy dahil sa kanyang itsura na kasing ganda ni Ivana, at sinabi ni Veronica na isa talaga siyang succubus dahil nakasabay niya ito. Biglang nag-transform si Riroy sa anyong chibi at nagsimulang umawit ng papuri kay Veronica dahil sa pagpapalaki niya. Nang tanungin niya si Veronica kung kaya ba nitong maging kasing lakas niya, sinabi ni Veronica na posible ito kung magsasanay siya ng kasing husay niya. Kaya, tinanong ni Riroy kung bakit ang isang dalagang tulad niya ay nag-eensayo ng husto. Sinabi ni Veronica na gustong-gusto niya ang makakita ng pagdurusa ng mga lalaki, at kinatatakutan ni Hajime ang katotohanan na siya pa rin ang parehong itim ang pusong sadiste noong una silang nagkita. Matapos umalis si Nathali para gawin ang kanyang trabaho, humingi ng tawad si Hajime sa pagpapapunta kay Veronica doon, ngunit sinabi niya na ayos lang dahil interesado siya kay Riroy. Inalok niya na bayaran ang oras niya, ngunit agad niyang tinanggihan ang alok.
Gayunpaman, iginiit ni Hajime na dapat niyang singilin ang pera niya dahil natatakot siyang humingi ito sa kanya ng mga ibang pabor kapalit ng kanyang serbisyo. Kinabukasan, natutulog si Riroy sa kanyang pang-adultong anyo sa tabi ng kama ni Hajime nang bigla siyang makarinig ng katok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Veronica, na humanga sa kanyang mga labi ng ilang minuto bago inamin na isa talaga siyang succubus. Ang ingay ay tuluyang nagising kay Hajime, at nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, biglang inalok ni Veronica na kunin si Riroy sa kanyang mga kamay. Natigilan si Riroy, kaya ipinaliwanag niya na isa siyang cutie na may malaking potensyal sa negosyo ng succubus. Napansin ni Hajime na hindi komportable si Riroy, kaya sinubukan niyang tanggihan ang alok nito, ngunit sinimulan siyang kulitin ni Veronica, na sinasabing siya ang Hanata sa kanyang Naruto. Walang pag-aalinlangan, itinanggi ni Hajime ang kanyang mga paratang, ngunit lalo lamang itong nagpalungkot kay Riroy. Gayunpaman, patuloy siyang kinukulit ni Veronica, na sinasabing babalik siya sa pagiging isang nag-iisang loner kung iiwan siya ni Riroy, at galit na sumagot si Hajime na magiging maayos ang kanyang buhay nang wala siya. Ito ang nagpalungkot kay Riroy kaya't bumalik siya sa anyo ng chibi at pumasok sa loob na parang zombie. At sinabi ni Veronica kay Hajime na gusto niya talaga siya habang naglalakad palayo. Maya-maya, dumating sina Hajime, Riroy, Veronica, at ang kanyang upuang pangtao sa piitan, at sinubukan ni Hajime na i-hype si Riroy, ngunit nakita niya na ang kanyang depresyon ay nagmukha na siyang bangkay na walang kaluluwa. Tinawag ni Riroy ang kanyang sarili na walang silbi, ngunit inalo siya ni Veronica sa pagsasabing hindi naman siya walang silbi at sinamahan siya papasok sa piitan. Pagkaalis nila, tinanong ng katulong ni Veronica na si Race Hat si Hajime kung paano niya nagagawang paglaruan si Veronica, ngunit sinabihan ni Hajime ang taong walang silbi na umatras. Habang naglalakad sila papasok sa piitan, biglang natapakan ni Veronica at Riroy ang isang bitag na paikot, at sinubukan ni Hajime na iligtas sila, ngunit hindi siya nakarating sa oras dahil dinala sila nito sa isang bangin. Pilit na sinubukan ni Hajime na muling i-activate ang bitag na paikot, ngunit hindi ito gumana. Kaya, nagsimula siyang magpanik. Nang magtanong si Race Hat tungkol sa mga halimaw sa piitan, ipinaliwanag niya na ang piitan ay may 10 pababang palapag, at ang mga halimaw sa pinakamababang palapag ay hindi pa naaasikaso. Kung ang mga babae ay ipadala sa kailaliman, maaaring may mga halimaw na sapat ang lakas para takutin si Veronica. Sa pagkakataong ito, iminungkahi ni Race Hat na pumunta sa pinakamababang palapag, at sumang-ayon si Hajime, ngunit napagtanto niya na wala na siya sa kanyang in-game simula nang dumating si Riroy. Habang tumatakbo sila papasok sa piitan, nanalangin si Hajime na sana ay maayos si Riroy. Samantala, sinabihan ng maliit na cutie si Veronica na tumayo sa likuran niya habang binabantayan niya ang harapan gamit ang kanyang espada, ngunit nagsimulang manggulat si Veronica na tinakot siya. Nang tanungin niya kung natatakot si Riroy, sinabi niyang hindi at nagsimulang magbigay ng matapang na talumpati tungkol sa kung paano walang silbi ang takot hanggang sa makasalubong niya ang isang nakakatakot na halimaw, na labis niyang ikinatakot kaya't naging estatwa siya ni Buddha. Sinubukan ng halimaw na umatake, ngunit natambay ito ni Veronica pababa ng bundok gamit ang isang suntok. Nang simulan niyang kotsain si Riroy, tumakbo ang mababang babae upang patunayan ang kanyang lakas, ngunit agad na tumakbo pabalik, at nakita ni Veronica na hinahabol siya ng isang higanteng halimaw. Habang tumatakbo sila sa unahan, tinanong ni Veronica si Riroy kung saan ang labasan, kaya agad siyang pumili ng pwesto at ipinaliwanag kay Veronica na natagpuan niya ito gamit ang kanyang observation hockey, ngunit napadpad sila sa isang dead end. Hiniling ni Riroy kay Veronica na magtago habang nilalabanan niya ang halimaw, ngunit pamitik ang ulo ni Veronica at iminungkahi na magtago silang dalawa. Habang nagtatago sila sa treasure chest, nagsimulang magreklamo si Riroy tungkol sa kung gaano siya kawalang halaga. Kaya, iminungkahi ni Veronica na gamitin ang kanyang kagandahan para kumita. Pagkatapos lang, dumating si Hajime at winasak ang halimaw na Cyclops gamit ang malalakas na galaw. Nang makita niya ang espada ni Riroy sa lupa, napagpasyahan niyang sawi na ito, ngunit may narinig siyang mga ingay mula sa ball ng kayamanan. Nang buksan niya ito, nakita niyang maayos naman si Riroy, na nagsasabing isa itong ganap na adventurer. Pagkatapos ng quest,
Kumain sila ng hapunan sa isang bar, at nagsimulang magreklamo si Riroy na isa siyang mini version ni Sakura. Ngunit sinabi ni Hajime na ayos lang dahil ang tunay niyang talento ay ang pagiging masayahin sa lahat ng oras. Nang makita ito, sinabi ni Veronica na nakapasa siya sa kanyang pagsusulit at isiniwalat na plano nitong aipakin siya sa mga aso kung ginagawa niya ang mga bagay na iyon sa kanyang mga kamag-anak. Pagkalipas ng ilang araw, namamasyal sina Hajime at Riroy sa rehiyon ng pamilihan, at namangha si Riroy sa katotohanang napakaraming tindahan sa paligid. Ipinaliwanag ni Hajime na ang pamilihan ng piitan ay parang isang pista dahil, pagkatapos mag-reset ang piitan, lahat ng adventurer ay nagsisimulang pumunta para sa lahat ng mga bagong cheat, at ang mga mangangalakal ay dumating upang makipagkalakalan sa kanila. Nakita niya ang talunang babae na naglalaway sa ilang kebab at ipinaalala sa kanya na naroon sila para bumili ng damit. Ipinaalala niya sa kanya na siya ang nagsunog ng kanyang mga damit. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay isang pagkakamali na dulot ng kanyang kakulangan ng karanasan sa mga mahiwagang bato, dahil sinusubukan niyang patuyuan ang kanyang mga damit para sa kanya. Gayunpaman, iniwan siya ni Riroy at tumakbo sa isa pang tindahan kung saan sinimulan niyang titigan ang isang kakaibang itlog na parang Dragon Ball, na sinasabing ang kanyang likas na ugali ang nagdala sa kanya sa itlog. Sinabi ng mga ngalakal na mayroon siyang magandang paningin, ngunit nang tanungin siya ni Hajime kung anong uri ng itlog ito, sinabi niyang wala siyang ideya dahil natagpuan lamang niya ito noong naglalakbay siya. Gayunpaman, hinulaan niya na ito ay isang itlog na nagdadala ng swerte at sinabing ang mga espirito ang magpapasya kung ang kanyang hula ay matutupad or hindi. Nakakainis ito kay Hajime, kaya sinubukan niyang umalis, ngunit hinayla siya ni Riroy pabalik at nagmakaawa na bilhin ito, na sinasabing sinasabi sa kanya ng kanyang mapangahas na pandama na ito ay isang bagay na espesyal. Dahil hindi mapigilan ni Hajime ang kanyang mga alindog, binili niya ang itlog sa halagang 3 barya, at masayang nagpasalamat si Riroy sa kanya para dito. Nang tanungin niya kung paano nila ito kakainin, sinabi niyang hindi ito para kainin. Bigla, isa pang chibi na nagngangalang Anya ang nakabangga kay Hajime at humingi ng tawad habang nasa lupa bago tumakbo palayo sa humahabol sa kanya. Kalaunan sa bar, ipinakita ni Riroy ang kanyang bagong kasuotan na nabili sa Shopee, at sinabi ni Veronica na maganda ang itsura nito, ngunit nagulat siya na ang isang talunan na tulad ni Hajime ay nakakapili ng isang bagay na napaka-elegante. Gayunpaman, inamin ni Hajime na si Nathali ang nagbigay sa kanya ng blueprint at hiniling kay Riroy na maghanda para sa kanilang susunod na pagsalakay sa piitan. Nagsimulang matarante si Riroy dahil inakala niyang ang pritong itlog sa plato nito ay ang espesyal na itlog na kanilang binili. Ngunit ipinakita sa kanya ni Hajime na maayos pa rin ang kanyang espesyal na itlog. Kaya, niyakap niya ito at ipinaalala kay Hajime na mawawala sa kanila ang kayamanan kung hindi sila pupunta sa piitan sa lalong madaling panahon. Tinanong niya kung balak niyang sumama sa quest na suot ang kanyang bagong damit. Kaya, nagmadali siyang umalis para magpalit. Habang kumakain, naalala niya na ayon sa kanilang kaugalian, dapat bigyan ng mga lokal ang mga bagong dating ng anumang kayamanan na gusto nila, at kapalit nito, makakakuha sila ng mas magagandang trabaho. Ngunit dahil nahihirapan pa rin si Riroy laban sa mga slime, wala siyang nakitang anumang kayamanan sa kanilang malapit na hinaharap. Sa panahon ng quest, sinubukan ni Riroy na hiwain ng ulo ang isang slime, ngunit naiwasan nito ang kanyang atake at sinimulan siyang habulin. Nakita ni Hajime si Anya na mukhang balisa sa harap niya, at habang nauuna siya, napaisip siya kung ano ang ginagawa ng isang batang tulad niya na mag-isa sa isang piitan. Bigla, isang slime ang nagsimulang lamunin siya, at nagbigay ito kay Hajime ng pakiramdam ng deja vu mula noong una niyang nakilala si Riroy. Ngunit nakita niya na kahit ang orihinal na chibi adventurer ay nalunok din sa parehong paraan, na siyang dahilan kung bakit siya nabalisa. Pagkalipas ng ilang oras, pinagalitan siya ng lola ni Anya habang nakahiga siya sa lupa na may bukol sa kanyang noo at humingi ng tawad kay Hajime sa pag-abala sa kanya. Ipinakilala ni Hajime ang kanyang sarili bilang isang lokal na adventurer, at sinabi niya na narinig na niya na ito ay isang mabait na nag-ampon ng isang maliit na bata. Pero hindi komportable si Hajime sa reputasyong iyon dahil ang pagbabansag sa kanya ng mabait ay nakakabawas sa kanyang mga aura points. Nang makabangon muli si Anya, pinayuhan siya ni Lola na maging mas demure tulad ng isang normal na babae sa halip na humabol sa mga piitan.
Ngunit tumanggi si Anya at tumakas. Pagkaalis niya, sinabi ni Lola na naging masyadong malambot siya sa kanya dahil nasawi ang kanyang mga magulang, at ito ang nakakuha ng interes ni Riroy. Kaya, ipinaliwanag niya na isang halimaw ang gumamit sa mga magulang ni Anya bilang pampaganya ilang taon na ang nakalilipas. Samantala, nakita ni Riroy si Anya sa labas, at pinanood nila ang ilang panday na dwarf na lumalampas sa kanilang mga limitasyon upang magpanday ng isang sandata. Nang magtanong si Riroy tungkol sa kakaibang pagsabog ng apoy na kanilang ginagamit, isiniwalat ni Anya na ito ay isang espiritu ng apoy, at ang mga manggagawa ng dwarf ay hindi itinuturing na lihay timo hanggat hindi nila napipigilan ang isa. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang lumakas sa lalong madaling panahon upang makapagpanday siya ng mag-isa, at inirerekomenda ni Riroy na maghintay hanggang sa siya ay maging adulto. Ngunit sinabi ni Anya na huli na ang lahat dahil sawi na ang lola sa oras na iyon. Ang layunin ni Anya ay ipakita sa kanyang lola na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, naalala ni Riroy kung paano siya pinagalitan ni Hajime at sinabi kay Anya na pareho lang sila bago nag-alok na humingi ng tulong kay Hajime. Di nagtagal, nakipagkita si Riroy kay Hajime upang tanungin kung maaaring sumama si Anya sa kanila, at pinayagan niya silang magsama-sama ngunit binalaan niya itong huwag tumakbo sa mga piitan ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang oras, silang tatlo ay nasa piitan na, at nakita nila ang isang slime na dumaan. Naghagis si Anya ng bato upang ilihis ang atensyon ng slime at pagkatapos ay palihim na pumasok sa likod nito upang alisin ang mga mata nito. Nang tanungin ni Anya kung natutunan ni Riroy ang kanyang mga taktika sa pakikipaglaban kay Hajime, kinumpirma ni Riroy na natutunan niya, kaya bumulong si Anya sa kanya na si Hajime ay isang tunay na maaasahang tao. Bigla, isang grupo ng mga halimaw na baboy ramo ang humabol sa ilang mga variant ng Bugs Bunny sa kanilang direksyon, at agad na inutusan ni Hajime ang mga batang babae na sumandal sa pader upang maiwasan sila. Gayunpaman, habang tumatakbo ang mga batang babae, natambo si Anya sa lupa, ngunit dumulas si Hajime sa tamang oras upang iligtas siya mula sa napakalaking pagtakbo na ito. Habang sinusuri niya ito, si Anya ay labis na nabighani sa enerhiya ng sigma nito para makapagsalita, at napansin ito ni Riroy, kaya binigyan niya sila ng isang masamang ngiti, na nagpasimula sa kanilang pagkataranta. Pagkalipas ng ilang oras, isang halimaw na Cyclops ang humabol kina Hajime at Anya, ngunit tinawag ni Riroy ang isang espiritu ng apoy sa kanyang espada at winasak ang halimaw sa isang atake lamang. Gayunpaman, panaginip lamang ang lahat. At nang magising si Riroy, nagmadali siyang sabihin kay Hajime na mayroon siyang nakatagong potensyal na mahiwagang kayang makipagkompetensya kahit kay Gojo. Pagkatapos ay sinimulan niyang guluhin si Hajime upang turuan siya ng mahika, ngunit sinabi nitong hindi niya ito hilig. Kaya, iminungkahi ni Nathali na alamin kung ano ang uri ng kanyang espiritu. Habang naglalakad sila sa bayan, ipinaliwanag ni Hajime kay Riroy na may mga dinakikitang espiritu na nakategorya sa apoy, tubig, lupa, at hangin. Di nagtagal, nagkita sila sa matandang ginang ng simbahan, na nagdala sa kanila sa isang espesyal na templo kung saan tinawag niya ang isang pinto patungo sa isang espesyal na kaharian na tinatawag na kagubatan ng pagpili. Ipinaliwanag ni Hajime kay Riroy na hindi siya maaaring makasama rito dahil siya ang sinusubok, ngunit nangako siyang ililigtas siya kung sakaling maging magulo ang sitwasyon. Pagkatapos makapasok sa kagubatan, nagtago siya mula sa lahat ng halimaw sa paligid at kalaunan ay nakarating sa isang karagatan kung saan nagpakita ang isang ninja turtle na kasing laki ng Godzilla at binigyan siya ng marka sa kanyang kamay. Nang bumalik siya sa normal na realm, ipinaliwanag ng ginang ng simbahan na siya ay pinagpala ng mga espiritu ng tubig, kaya agad siyang tumakbo upang galugarin ang susunod na piitan. Sa panahon ng pagsalakay, sinubukan ni Riroy na gamitin ang kanyang atake sa espiritu ng tubig, ngunit nabigo ito at muli siyang nilamon ng slime. Pagkalipas ng ilang araw, binati ni Olive sina Riroy at Anya sa pag-level up at ipinaalam sa kanila na pareho silang magiging bronze adventurer kapag nakumpleto nila ang isang promotion quest. Nalito sila dahil dito, kaya ipinaliwanag ni Hajime na ang bronze ay isang ranggo para sa mga adventurer. Pagkatapos ay nagrekomenda si Olive ng isang promotion quest para sa kanila, na kinabibilangan ng paglilinis ng isang piitan na kailangang suriin muli sa huling pagkakataon bago itapon at sinabing parang pagpaslang ito ng 2 ibon gamit ang isang bato.
Pagkatapos ay pinayuhan niya silang gawin ang quest ng maaga kinabukasan dahil paparating na ang Dungeon Destroyer, at natakot ang mga babae dahil iniisip nila na ang Dungeon Destroyer ang huling boss ng Elden Ring. Gayunpaman, sinabi ni Hajime na ang Dungeon Destroyer ay bahagi lamang ng mga sinaunang uri, at kinuha sila ng guild para alisin ang mga lumang dungeon na lipas na sa kanilang kasagsagan. Dahil dito, natuwa ang mga babae. Ngunit biglang sinimulan ni Leroy ang role-playing ng isang eksena mula sa huling airbender na may marka sa kanyang braso, at naalala ni Hajime na ginagawa niya ang parehong bagay noong mga unang araw niya bilang isang adventurer, na ikinahiya niya. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ang tatlo sa piitan, at nagulat ang mga babae nang makita nilang kamukha ito ng kay Willy Wonka. Kaya, ipinaliwanag ni Hajime na isa itong patag na piitan. Ginugol nila ang sumunod na ilang oras sa paggalugad sa piitan, at sa huli ay nakarating sila sa isang lugar kung saan hinamon sila ng isang kabalyero na kasing laki ng mga babae. Tuwang-tuwa ang mga babae dahil alam nilang ang pagkatalo sa kanya ay magtutulak sa kanila sa ranggong bronze, ngunit nang subukang basagin ito ni Anya gamit ang kanyang martilyo, hinaranggan at pinilit siyang umatras ng kabalyero. Nang makita ito, sumugod si Leroy gamit ang kanyang espada, ngunit napigilan ng kabalyero ang kanyang atake at itinulak siya sa lupa gamit ang kalasag nito. Habang sumusulong ang kabalyero sa kanila, sinubukan ni Leroy na pasabugan ito gamit ang isang malakas na atake sa tubig, ngunit ang tanging nagpakita ay isang top-level na pag-agos ng tubig, na madaling naharang ng kabalyero. Nang maubos ang kanyang tangke, sinimulan siyang habulin ng kabalyero, ngunit bigla itong natisod sa tubig sa lupa. At lumikha ito ng pagkakataon para sa mga babae na i-spam ang kanilang pinakamahusay na mga combo hanggang sa matalo nila ang kabalyero. Habang nagdiriwang sila, tinapik sila ni Hajime sa ulo at binati sila sa pag-alis sa kanilang unang piitan. Habang pabalik, ipinagmalaki ng mga batang babae kung paano sila magiging sapat na makapangyarihan upang hamanin si Gojo dahil bronze rank na sila ngayon, ngunit nakasalubong nila ang isang kakaibang babae na sinasalubong ni Olive. Nang mapansin ni Hajime na nanigas ang mga batang babae, tinanong niya sila kung ano ang nangyayari. Kaya, itinuro nila ang higanteng ahas sa likod ng karwahe ng babae, na ikinatakot nila. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ng babae na si Sekihime na ang kanyang alagang ahas na si Go ay isang napakatalino at maamong ahas, ngunit nagtago pa rin ang mga batang babae sa likod ni Hajime, at nagreklamo si Leroy na ito ay kasing laki ng isang halimaw na may buntot. Ipinapalagay ni Leroy na ang ahas ay ang tag-asira ng piitan, ngunit ibinahagi ni Olive na ang tag-asira ng piitan ay si Sekihime, na naging dahilan upang mapasigaw sila sa gulat. Di nagtagal, nakasakay na si Leroy sa ahas, na nagsasaya sa kanyang buhay. Ngunit sinabihan siya ni Hajime na kumalma at isiniwalat na si Go ay hindi talaga isang ahas, kundi isang medium na ginagamit ni Sekihime para sa paningin. Tila, si Sekihime na Medusa ay bahagi ng sinaunang uri na may kapangyarihang gawing bato ang anumang bagay na kanyang titingnan. Napansin ni Hajime na ang nakakatawang Medusa ay mahimbing nang natutulog, ngunit bigla siyang nagising nang ipaalam sa kanya ni Leroy na may isang malaking bagay na lumilipad sa harap nila. Isiniwalat niya na ito ay isang nilalang na tinatawag na Wandering Whale, at nagsimula silang magplano kung paano ito gagawing pagkain. Ngunit si Sekihime ay nasa sarili niyang mundo ng kadiliman dahil sa kanyang pagkabulag, naalala ang katotohanan na ang Wandering Whale ay mas masarap kaysa sa Jolly Chicken. Pagdating nila sa piitan, tinanong ni Sekihime ang team kung tama ba ang kanyang gagawin. At kinumpirma ni Hajime na tama nga, ngunit sinabihan siyang huwag lumingon dahil nasa likuran niya sila. Pagkatapos ay idinilat ni Sekihime ang kanyang mga mata, dahilan para maging bato ang buong piitan, at nagulat si Hajime kahit na narinig na niya ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan noon pa, dahil hindi niya inaasahan na ang mga mata nito ay mas malakas kaysa sa Six Eyes. Bigla, nagsimulang gumuho ang piitan. Kaya, sinabihan ni Hajime ang iba na tumakbo palabas ng mabilis hanggat maaari. Nang gabing iyon, nakaupo sila sa tabi ng apoy sa kampo, at si Leroy, na nasa kanyang adultong anyo na, ay nagtanong kung bakit laging nakatingin sa langit si Sekihime. Kaya, ipinaliwanag ni Hajime na iyon lang ang tanging bagay na maaari niyang tingnan ng ligtas.
Gayunpaman, nalungkot si Riroy para sa kanya, at napagtanto ni Hajime na inosente siya sa pag-iisip na ang buhay ni Sekihime ay puro rosas at milkshake dahil sa dami ng trabahong nakukuha niya bilang isang dungeon destroyer. Maya-maya, ginaising ni Riroy si Hajime, at nagulat siya nang makitang isa na siyang maliit na chibi. Gayunpaman, masayang sumayaw si Sekihime sa paligid nila bilang pagdiriwang dahil malaya na siyang makakatingin ng mga bagay-bagay. At kahit alam ni Riroy na may kakaibang nangyayari, sumali siya sa party ni Sekihime. Habang nagdiriwang sila, sinubukan ni Hajime na alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit biglang, isang slime ang nagpakita at nilamon ang parehong babae. Habang itinataboy ng slime si Riroy, nagpasalamat si Sekihime kay Hajime at sinabi sa kanya na ang mundo ay mas masigla at mas masaya kaysa sa inaasahan niya. Ginugol nila ang sumunod na ilang oras sa paggalugad sa lugar ng magkasama, at sa huli ay nakarating sila sa isang lugar kung saan isang malaking balina na gumagala ang nagpakita sa itaas nila. Nang makita ito, natamba si Sekihime sa tuwa at nagsimulang purihin ang kagandahan ng halimaw. Dahil alam ni Riroy kung nasaan sila, napagpasyahan ni Hajime na wala sila sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay itinuro niya na may marka sa kanyang braso, na katulad ng mayroon si Veronica sa kanyang mga asset. Pagkatapos mag-isip ng ilang minuto, napagtanto niya na sila ay nasa isang mundo ng mga panaginip na nilikha ng isang succubus na tinatawag na concubus. Nang sabihin niya sa mga babae, nagpasalamat si Sekihime kay Riroy sa pagtulong sa kanya na maranasan ang isang kaaya-ayang katotohanan. Bigla, nagbalik sa kanyang pang-adultong anyo si Hajime, at isang palaso ng Riz ang agad na tumagos sa puso ni Sekihime. Kaya, inamin niya na gusto niya ito at nagmakaawa na lumabas kasama niya. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik na sila sa totoong mundo, at tinanong ni Sekihime kung kailan uuwi si Hajime. Sinabi niya rito na babalik ito sa gabing iyon. Kaya, nangako siyang hihintayin siya sa bahay nito para sa Netflix at chill. Habang nasa dungeon raid, napagtanto ni Hajime na lagot na siya dahil may bulag na medusa na gustong-gusto siya. At nang tanungin ni Anya kung ano ang plano niyang gawin tungkol dito, binago niya ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung maaari ba niyang hawakan ng libre ang kanilang maliliit na asset kung makikipag-date siya sa kanila. Nang gabing iyon, nagsimulang mapalapit si Sekihime para kay Hajime. Ngunit hinayla siya ni Veronica sa ibang silid at hiniling na tanggihan siya. Gayunpaman, biglang dumating si Riroy at umiiyak na nangako kay Hajime na magiging isang makapangyarihang pakikipagsapalaran siya na may malalaking asset kapag lumaki na siya. Kaya, tinapik niya ito sa ulo at nakipagkita ng privado kay Sekihime. Habang nag-uusap, magalang niya itong tinanggihan, ngunit nagsimula itong umiyak na parang isang sumpa, na naging dahilan upang mabitak ang lupa sa paligid niya. Dahil sa desperasyon, sa wakas ay pumayag si Hajime na lumabas kasama niya. Ngunit nang sabihin niya ang lahat ng mga bagay na balak niyang gawin sa kanya, kinilabutan siya at tumakbo palayo. Pagkalipas ng ilang araw, nakahiga si Riroy sa kama sa kanyang pang-adultong anyo, hinahangaan ang misteryosong itlog nito habang nananaginip tungkol sa isang dragon Pokemon na nangangitlog mula rito. Gayunpaman, iminungkahi ni Hajime na gumawa ng omelet mula rito dahil ang pag-aalaga ng isang hayop ay magiging maraming trabaho, ngunit agad na tumanggi si Riroy, sinabing ang itlog ay isang maswerteng itlog na magpipisa ng isang kamanghamanghang dragon. Kinabukasan, habang natutulog si Riroy sa sahig, nakita niya ang itlog na nababasag at agad na nagmadali upang tingnan ng mas malapitan. Habang nahuhulog ang mga shell, nakakita siya ng isang maliit na ibon at sinabi ito kay Hajime, ngunit nagsimulang umungal ang tiyan nito, kaya iminungkahi niya na iprito ito para sa almusal. Gayunpaman, tumanggi si Riroy, tinanong kung pagkain lang ba ang nasa isip ni Hajime, at naisip niya na nakakatawa na ang isang mahilig sa pansit na tulad niya ay nagsasabi niyan sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagmarcha si Riroy papunta sa bar na may ibon sa kanyang ulo. At habang hinahangaan ito ni Natalia at Veronica, ipinakilala niya ito bilang dragon. Sinira ni Hajime ang mood ni Riroy nang ipaalam niya rito na ang ibon ay isang sparrow flyer at hindi isang dragon. Kaya, ginugol niya ang mga sumunod na minuto sa pagmamasid dito ng mabuti, ngunit napagpasyahan niyang wala siyang pakialam kung ano ito dahil napaka-cute nito.
Habang umiinom ng kanyang morning drinks, sinabi niya sa kanila na nagkaroon siya ng alagang hayop noon, at nagsimulang hulaan ng mga babae na ito ay alinman sa isang dragon or isang grade 3 curse spirit, ngunit sinabi ni Hajime na ito ay isang aso na natagpuan niya sa mga slum. Matalino ang aso, kaya tinuturuan siya ni Hajime ng lahat ng pinakamahusay na galaw tuwing libre siya. Ngunit isang araw, bumuhos ang ulan ng walang tigil, at ito ay nag-iwan kay Hajime na gutom sa loob ng 3 araw dahil hindi siya makapagtrabaho sa panahong iyon. Dahil wala ng ibang pagpipilian, binuksan ni Hajime ang kanyang panloob na Gordon Chef at ginawang steak dish ang aso, na kanyang pinagpipistahan. Nang marinig ito, tinitigan ng mga babae si Hajime na parang isang masamang tao, at sinabihan ni Veronica si Riroy na itago ang kanyang ibon mula kay Hajime anuman ang mangyari, ngunit hindi sila pinansin at tinanong ang bartender kung anong pagkain ang mayroon siya. Pagkalipas ng ilang oras, ginalugad ni Hajime at Riroy ang piitan, at ang blonde na mababang babae ay nasa sabik na makita kung paano mapapanalunan ng dragon ang labanan. Maya-maya ay nakatagpo sila ng slime, at bumulong si Riroy kay Dragon, sinasabihan itong tumahimik. Ngunit ang utak ng ibon ay nagsimulang gumawa ng malalakas na tunog, na nag-alerto sa slime, na nagpapahintulot dito na lunukan silang dalawa. Habang sinusubukan ni Riroy na ipaliwanag ang kanyang sarili, sinabi ni Hajime na hindi angkop si Dragon para sa mga slime dahil mas maingay siya kaysa sa kanya, at ito ay nagpagon sa kanyang loob hanggang sa napansin niya na kinakapa ni Hajime ang ibon para malaman kung maaari siyang gumawa ng chicken tendais mula rito. Kinabukasan, sinabihan ni Riroy si Dragon na bantayan ang bahay habang wala ito, at ang ibon ay sumayaw bilang pagsang-ayon. Sa piitan, kumilos si Riroy na parang si John Cena, pinupunit ang isang slime ng sunod-sunod, at nagpasya siyang magtrabaho ng doble ang hirap kaysa dati dahil nahihirapan si Dragon sa pakikipaglaban sa mga slime. Matapos matamba ang buong grupo ng mga slime, nagsimulang magningning ang katawan ni Riroy, at ipinaalam sa kanya ng sistema na siya ay nasa level 3 na. Pag-uwi niya, agad na tumakbo si Dragon upang salubungin siya, ngunit nakita niya na ginulo ng pipe ang ibon ang kanilang bahay. Pagpasok ni Hajime, nagsimula itong magreklamo tungkol sa kawalang halaga ng ibon, at nagmakaawa si Riroy na huwag muna siyang iluto. Kalaunan sa bar, sinubukan ni Riroy na turuan si Dragon kung paano maghain ng inumin, ngunit nawala ng balanse si Dragon, at sinabi sa kanya ni Nathali na hindi angkop si Dragon para sa ganoong uri ng trabaho. Ipinaalam sa kanya ni Riroy na plano ni Hajime na kainin si Dragon kung wala siyang silbi, ngunit sinabi ni Nathali na hindi niya gagawin iyon dahil, hindi tulad ng dati, isa na siyang tunay na pakikipagsapalaran. Gayunpaman, gumawa si Hajime ng isang masamang tawa, na labis niyang ikinatakot kaya sumama siya kay Riroy sa cheerleading para kay Dragon upang makuha ang tamang trabaho bilang katulong. Matapos maglaro-laro ng kaunti, sinabi ni Hajime kay Riroy na oras na para magtrabaho, at inatasan siyang magpatrolya sa paligid ng nayon sa araw na iyon. Habang nakatitig si Riroy kay Dragon, naalala ni Riroy ang lahat ng kanyang mga pagkabigo at sinabihan siyang matutong magtrabaho sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Riroy, at nag-alok si Nathali na tumulong. Gayunpaman, nalaglag ni Dragon ang ilang mainit na dumi mula sa kanyang imbakan, at ito ang dahilan kung bakit nagreklamo si Riroy na hindi niya sineseryoso ang kanyang buhay. Samantala, pumasok si Hajime sa kagubatan at nakakita ng isang grupo ng mga ibon na kapareho ng uri ni Dragon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang ilang dumi sa kagubatan, at nang siyasatin ang mga ito, napagtanto niyang galing ito sa isang oso na kuneho, kaya nagpasya siyang hulihin ito. Sa bar, tinuruan ni Nathali si Dragon kung paano magtiklop ng ilang kumot, at matagumpay niyang naitama ang unang hakbang, na nagpapuri sa kanya ng mga babae. Gayunpaman, tinapakan niya ang lahat ng puting kumot, na nag-iwan ng mga mantsa, kaya nagpasya si Nathali na labhan muli ang mga ito. Samantala, nakipagkita si Hajime kay Olive sa Guildhall at ikinwento sa kanya kung paano niya hindi matuntan ang isang oso na kuneho sa kagubatan. Sinabi ni Olive na kailangan nilang lutasin agad ang isyu dahil mabilis dumami ang mga oso ng kuneho at umaatake sa mga tao, at ang dahilan kung bakit dumadagsa ang mga osong kuneho doon ay dahil wala silang gaanong makain sa kabundukan dahil sa taglamig. Pagkatapos ay tinanong niya si Hajime kung maaari ba siyang opisyal na kunin ng guild upang tugisin at lipulin ang oso ng kuneho, at ito ay ikinagulat niya.
Kinabukasan, nakaupo si Hajime sa bar kasama si Riroy, at nagsimulang umubo si Nathali, kaya sinabihan siya ng boss ng bar na magpahinga sa natitirang bahagi ng araw. Nagsimula siyang malungkot dahil marami siyang nakatakdang trabaho na dapat asikasuhin, ngunit inalok ni Riroy na asikasuhin ito kasama si Dragon. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kanilang alok dahil pakiramdam niya ay responsibilidad niya ito, kaya binuhat siya ni Hajime mula sa lupa habang sinisigawan siya, at ito ang dahilan kung bakit siya nabalisa sa enerhiya ng sigma nito. Sa sumunod na ilang oras, si Riroy ang humawak sa lahat ng mga gawain sa bar, at ng oras na ng tanghalian, humingi siya ng permiso sa bar chief na bigyan si Nathali mismo. Samantala, si Nathali ay nasa kama at umiiyak sa kanyang yumaong ina tungkol sa kung gaano siya nalulungkot, ngunit sumabad si Riroy at humingi ng tawad na hindi siya ang kanyang ina. Nagpasalamat si Nathali sa tulong at sinabi sa kanya na gusto niyang makapagtrabaho araw-araw dahil gusto niyang bigyan ang mga adventurer ng isang karanasan pagkatapos gugulin ang kanilang araw sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng isa pang hindi matagumpay na pangangaso ng kuneho at oso, humiga si Hajime sa kama at ipinaliwanag kay Riroy na nahihirapan siyang subaybayan ang osong kuneho dahil sanay na itong galugarin ang mga piitan, hindi ang kalikasan. Kinabukasan, inalok ni Riroy na sundan siya sa kanyang pangangaso ng oso kasama si Dragon, kaya sinabihan niya itong huwag makaabala sa kanyang daan. Di nagtagal, nakarating sila sa kagubatan at sinimulan ang kanilang paghahanap, ngunit biglang nagsimulang tumakbo palayo si Dragon. Nang sundan nila siya, nakita nila itong nakikipag-usap sa iba pang mga ibon na katulad niya. Nang sandaling iyon, isa sa mga malalaking ibon ang gumawa ng tunog na umalangaw sa iba pang mga ibon, at matagumpay silang inakay ni Dragon sa lawa kung saan nila natagpuan ang kunhong oso. Sinubukan itong atakihin ni Riroy, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob sa ere, kaya winasak ito ni Hajime gamit ang kanyang malakas na mga galaw ng espada at pinuri si Dragon para sa kanyang kakayahang mangalap ng impormasyon. Kinabukasan, bumalik sina Hajime at Riroy sa inn, at binigyan ni Riroy si Nathali ng isang kakaibang eskultura ng halimaw na isda na natalo niya sa piitan, na ikinalito niya. Gayunpaman, nakilala ng isang taong manok ang likhang sining bilang isang Shochihiko Walker at ipinaliwanag na isa itong iskolar. Nang banggitin ni Riroy na natalo niya ito, humanga ang taong manok, at tinanong niya sila kung sila ay mga bihasang adventurer. Nang makumpirma ni Riroy na sila nga, hiniling ng taong manok na samahan sila sa piitan bilang kanyang escort sa isang misyon na mangalap ng datos. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang dalawa sa piitan, at nagpasalamat ang taong manok sa kanilang pagsama sa kanya. Nagtanong si Hajime tungkol sa babaeng kasama niya, kaya ipinaliwanag niya na nagpumilit itong sumunod sa kanya, kahit na binalaan na siya nito na manatili sa likod. Binalaan ni Riroy ang babae na mapanganib ang mga piitan para sa mga taong kasing edad niya, ngunit galit niyang ipinaalala kay Riroy na isa rin itong batang walang silbi at ipinaliwanag na naroon siya para siguraduhing matapos ang trabaho dahil maaaring masyadong tamad ang kanyang ama paminsan-minsan. Sinubukan ng lalaking manok na pagsabihan ang kanyang anak na si Coco, ngunit patuloy pa rin itong nakikipagtalo kay Riroy. Habang naglalakad sila papasok sa piitan, ipinagdasal ni Riroy na sana ay mahulog si Coco sa isang bitag, ngunit nang mapansin niyang malapit ng tapaka ni Coco ang isa, sinabihan niya ito pabalik at binalaan na mag-ingat sa kanyang paghakbang. Gayunpaman, isiniwalat ni Coco na alam na niya ang tungkol sa bitag dahil nakasuot siya ng salamin sa pagtukoy ng bitag na nagpapakita ng anumang bagay sa hindi gaanong mapanganib na antas sa loob ng piitan, at sinabihan si Riroy na huwag nang alalahanin ang sarili. Maya-maya ay nakarating sila sa isang lugar kung saan nakita nila ang isang halimaw na baboy ramo sa unahan, at habang isinusulat ni Chicken Head ang kanyang mga obserbasyon, nagulat si Hajime na kumukuha siya ng mga tala tungkol sa mga karaniwang halimaw. Tinanong ni Riroy ang Chicken Head kung bakit hindi na lang niya tanungin si Olive tungkol sa mga halimaw sa halip na ilagay ang sarili sa panganib, kaya ipinaliwanag niya na marami pa silang hindi alam tungkol sa mga piitan. May mga pagkakataon na ang mga halimaw na nagpapakita ay biglang nagbabago or nagiging ibang laki, at ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng problema sa mga adventurer. Gayunpaman, kung minsan ay maaari nilang asahan ang mga pagbabagong ito.
Pagkatapos ay tinanong niya kung nakakita ba siya ng slime na nanginginig sa sulok ng isang silid, at sinabi ni Leroy na hindi pa niya nakikita, kaya sinabihan niya itong bumalik kinabukasan sa halip na pumaslang kapag nakita niya dahil magiging mga gemstones ito. Natuwa si Leroy dahil napagtanto niya na maaari na siyang maging chibi na mayaman, at ipinaliwanag ni Chickenhead na kinakailangan ang panapanahong pagmamasid upang malaman ang tungkol sa mga naturang pagbabago. Pagkatapos ay sinimulan siyang kutsain ni Coco, tinawag siyang isang talunan na adventurer dahil sa hindi pag-alam sa isang bagay na napakasimple, ngunit inispitan siya ni Leroy at sinabing nadulas ang kanyang dila. Habang pinagbabantaan siya ni Kako, binatukan silang dalawa ni Hajime sa ulo at sinabihan silang tumigil sa pagtatalo sa piitan. Sa sumunod na ilang oras, lumipat silang apat sa iba't ibang bahagi ng mga piitan at pinansin ang lahat ng kakaibang halimaw na nakikita nila hanggang sa iminungkahi ni Hajime na magpahinga muna. Habang nagpapahinga, nakita ni Leroy na gumuguhit si Kako ng ilang halimaw, at humanga siya na ang babaeng manok ay kasing talentado ni Oda. Samantala, tinanong ni Hajime ang Chickenhead kung gaano na siya katagal sa ganitong trabaho, at ipinaliwanag niya na karaniwan siyang tumutulong sa pagsasaka, ngunit itinutuloy lamang niya ang kanyang mga interes sa pag-aaral kapag sapat na ang kanyang naipon. Inaangkin niya na ang datos ay maaaring magpapadali sa buhay para sa kanyang pamilya, kung mapapatunayang mahalaga, at sana ay makabawi sa abalang pinagdaanan niya sa kanyang asawa at anak na babae. Nang hilingin ni Hajime na tingnan ang kanyang trabaho, kusang loob niyang ibinigay kay Hajime ang libro, na sinasabing ang mga adventurer ang inaasahan niyang makikinabang ng husto sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng pagsalakay, bumalik si Hajime sa bulwagan ng guild at sinabi kay Olive na ang datos sa tala ni Chickenhead ay magiging lubhang kapakipakinabang sa guild at iba pang mga adventurer. Gayunpaman, binanggit ni Olive ang oras na ginugol niya sa Yano at ibinigay sa kanya ang lahat ng mga kahilingan na natanggap niya noong panahong iyon habang nagpapasalamat sa pabangong ibinigay niya rito, kaya nangako siyang tatapusin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabihan ni Coco si Nathali na maghanda ng masarap na pagkain para sa kanya upang maihatid niya ito sa kanyang ama, at sinabi ni Nathali na ang kanyang ama ay kahanga-hanga dahil sa pagiging isang iskolar. Gayunpaman, may ilang mga talunan sa bar ang pumutol sa kanila, tinawag ang kanyang ama na isang utak-ibon dahil iniisip nilang maaari itong maging isang iskolar kahit nakamukha niya ang pinakamalaking karibal ng Griffin. Habang kinukutya nila ang kanyang ama, biglang tumakbo si Kako paakyat, galit na galit dahil tinatawag nila ang kanyang ama na talunan kahit na sila ang mga talunan. Maya-maya, dumaan sina Hajime at Leroy, at nagrereklamo si Leroy kung gaano niya kinamumuhian si Kako dahil sa pang-aasar sa kanya, ngunit habang nagrereklamo siya, nabanggit niya na ang ama ni Kako ay cool at matalino, at ito ang ikinatuwa ni Kako. Kalaunan, nag-brunch sina Hajime at Leroy nang bumalik si Chickenhead at ipinaalam kay Hajime na binili na ng guild clerk ang lahat ng kanyang research, at pumayag pa itong bumili pa ng mga tala niya sa mga susunod na araw. Nagpasalamat siya kay Hajime sa pagpayag nito, at hiniling ni Coco kay Leroy na maging kaibigan siya habang nasa nayon sila, ngunit biglang binigyan siya ni Leroy ng masamang mukha. Pagkalipas ng ilang araw, nagmakaawa si Leroy kay Hajime na huwag siyang iwan, ngunit ipinaliwanag niya na abala siya sa araw na iyon. Sinubukan din ni Anya na magpaliwanag sa kanya, ngunit iginiit niya na magiging kapaki-pakinabang ang mga ito sa kanya, at patuloy na nagmamakaawa sa kanya hanggang sa maagon niya ang atensyon niya gamit ang isang simpleng peking paraan upang tuluyang makatakas. Sinubukan ni Leroy na habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Anya, at biglang dumating si Olive upang humingi ng tulong sa kanila, kaya nangako si Leroy na gagawin niya ang kanyang makakaya. Tulad ng mga tagahanga ng ilang anime, hindi marunong bumasa si Leroy, kaya nahihirapan siyang intindihin ang mga salita sa isang quest sheet, ngunit nabasa ito ng perpekto ni Anya, na ipinaalam sa kanya na ang quest ay pangungulekta ng mga mineral. Nagulat si Olive na marunong bumasa si Anya, at sinabihan niya itong asikasuhin ang pag-post ng mga listahan ng trabaho. Nang tanungin ni Leroy kung ano ang maaari niyang gawin, pinapante siya ni Olive upang linisin ang mga sahig, na ikinalungkot ni Anya, ngunit nangako pa rin siyang gagawin ang kanyang makakaya. Sa mga sumunod na oras, ginawa ni Leroy ang paglilinis habang pinapanood si Anya na personal na tinuturuan ni Olive. Sinubukan niyang magdala ng isang crate, ngunit nabigo ang kanyang mga braso,
At nang makita niya si Anya na madaling buhatin ang 3 crate ng sabay-sabay, nagalit siya at sinubukan muli, para lamang mahulog na nakapatong sa kanya ang crate. Habang sinusuri siya ni Anya, nagsimula siyang magreklamo kung gaano siya kawalang silbi dahil wala naman siyang nagagawang tama, at ito rin ang nagpaiyak kay Anya hanggang sa dumating si Olive. Matapos nilang ipaliwanag ang lahat kay Olive, sinabi niya kay Leroy na humanga siya sa husay ng kanyang paglilinis dahil napakahalaga nito kahit nakakabagot. Nang gabing iyon, bumalik si Hajime sa bulwagan ng guild, at nagulat siya nang makita si Leroy na natutulog sa sulok. Kaya, ipinaliwanag ni Olive na tinulungan siya nito sa mga gawain. Kinabukasan, ipinasok ni Hajime si Leroy sa isang paaralan, at natuwa si Kako na naroon ito. Gayunpaman, inatasan ng guro si Kako na personal na turuan si Leroy kung paano magbasa at sumulat. Pagkatapos ng aralin, sumama si Leroy sa ibang mga batang babae sa paglalaro, habang si Hajime ay nanghuhuli ng ilang insekto sa kagubatan kasama si Chickenhead. Nang makita nila si Coco na naglalaro kasama ang iba, natuwa ang kanyang ama na sa wakas ay nakakasabay na siya. Pagkalipas ng ilang araw, sina Hajime at Leroy ay tahimik na natutulog sa kanilang silid nang biglang nanginag ang buong gusali, at sinabi ng taong manok na si Cole sa kanyang silid na madalas itong nangyayari nitong mga nakaraang araw. Nang gabing iyon, sina Hajime at Leroy ay naglalakad pa uwi, at ipinagmamalaki niya kung paano niya naalis ang isang malaking batch ng slimes tulad ni Jinwoo. Maya-maya ay nakasalubong nila ang isang matandang babae na nagpasalamat sa kanila para sa lahat ng kanilang pagsisikap para sa lungsod bago binigyan si Leroy ng isang piraso ng candy bilang regalo. Sinabi niya sa kanila na umaasa siya sa kanila na bantayan ang nayon at naglakad palayo. Pagkaalis niya, may ilang mga tulisan na dumating upang harapin sila, at agad silang tinamba ni Hajime. Habang nasa lupa, tinanong ni Hajime ang isa sa mga tulisan kung bakit niya ginawa iyon, ngunit nakita niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan, dahilan upang magmakaawa siya. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi sila mga kaaway ng nayon, kundi ang bantay ng nayon, na dumating upang ipaalala sa kanya na huwag magsimulang umarte na parang bayani ng bayan, dahil trabaho nilang protektahan ang nayon. Ngunit nakikita pa rin sila ni Hajime bilang mga mahihina na madali niyang mababali na parang mga sanga. Bigla, dumating si Nat Holly at binati ang pinuno ng bantay, si John, na nagpamula sa kanya na parang isang prinsesa ng Disney. Diretsyong inakusahan siya ni Hajime na umiibig kay Nat Holly. At habang sinusubukan ni John na ipagtanggol ang sarili, hindi siya pinansin ni Hajime at itinuro na ang dahilan kung bakit nakipag-away si John sa kanya ay dahil hindi siya komportable na manatili sa bahay tuluyan ni Nat Holly. Nang tanungin niya si Nat Holly kung ano ang iniisip nito, sinabi nitong mabuting kaibigan lang si John, at agad na naging bato ang lalaki habang pinagtatawanan siya ni Hajime. Labis itong nagpagalit sa kanya kaya't iwinaksi niya ang kanyang espada kay Hajime, ngunit umiwas si Hajime at sinipa siya sa mukha habang pinagalitan siya dahil sa paggawa ng isang mapanganib na bagay. Galit na sinabi ni John sa kanya na hindi niya kailanman tatanggapin siya bilang bahagi ng kanilang nayon, ngunit hinayla siya palayo ng kanyang dalawang kasamahan at ipinaalala sa kanya na wala siyang pagkakataon. Pagkatapos nilang umalis, tinanong ni Nat Holly si Hajime kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni John, at ipinaliwanag niya na isa lamang itong pangungot siya tungkol sa pagprotekta niya sa nayon. Kaya ipinaliwanag niya na mahal ni John ang bayan. Nang gabing iyon, tinanong ni Leroy si Hajime kung ano ang ibig sabihin ni John nang sabihin niyang hindi siya bahagi ng nayon. Kaya ipinaliwanag niya na hindi pa siya ganoon katagal sa bayan kahit na siya ay isang residenteng adventurer. Pagkatapos ay binanggit ni Leroy ang katotohanan na si Nat Holly, ang taga-bantay ng inn, at si Olive ay napakabait, at sumang-ayon si Hajime na sila nga at ipinaliwanag na medyo tinatanggap nila siya dahil ang kanilang mga trabaho ay nangangailangan sa kanila na makipag-usap sa mga tagalabas ng Palladian. Gayunpaman, sinabi ni Hajime na matatagalan pa bago siya tunay na makilala bilang bahagi ng nayon. Kaya pinayuhan siya ni Leroy na huwag magsimula ng mga away tulad ng ginawa niya kanina. Pagkalipas ng ilang oras, natutulog si Hajime kasama si Leroy na nakahiga sa tabi niya, ngunit nagising siya nang magsimulang umugang muli ang gusali.
Sa isang pagpupulong ng mga adventurer ng bayan, ipinaalam sa kanila ni Olive na isang mahiwagang hayop na nasa antas ng Thanos na tinatawag na Spycorus ang nakita sa bundok Konami, at ito ang nag-alala sa kanila dahil napakalapit ng Konami sa kanilang nayon. Nang tanungin nila kung paano ito napunta roon, hinulaan ni Olive na natisod ito sa isang gumagala na balyina at dinala doon sa likod nito. Isiniwalat ni Chickenhead na ang mga Spycosaurus ay karaniwang matatagpuan sa rehiyon ng Coxie, at ang mga ito ay napaka-agresibo na mahiwagang hayop na natatakpan ng matitigas na pako. Hinuhulaan niya na malamang na nilalabanan ng halimaw ang ibang mga nilalang ng bundok Konami para sa teritoryo, at inaangkin ni Olive na ito ang sanhi ng lahat ng lindol na kanilang nararanasan. Nang tanungin ng matandang babae kung sino ang maaaring makipaglaban sa halimaw, sinabi ni Olive na ang ganitong uri ng banta ay mangangailangan ng isang buong pangkat ng mga adventurer na may ranggong pilak. Kaya, tinanong ng matandang babae si Hajime kung haharapin niya ito dahil mas mataas ang ranggo niya kaysa sa pilak. Naisip ni Hajime na nakakatakot itong gawain dahil hindi pa siya nakaharap ng isang Spycorus noon, at kakailanganin ng isang hukbo ng mga adventurer na may ranggong pilak para may segawa ito. Sinimulan siyang pagtawanan ni John, na sinasabing mas malaking manloloko siya kaysa kay Oda, ngunit sinuntok siya ng kanyang ama at sinabihan siyang tumahimik kapag nag-uusap ang mga matatanda. Nang tanungin ng matandang babae kung magkano ang magagastos sa misyon, sinabi ni Olive na kaya nilang pamahalaan ito dahil kumukuha ng pondo ang 8 nayon, at hindi na nila kailangang magbayad ng malaki kung sasama si Hajime sa kanila. Kaya, sa wakas ay pumayag siyang sumali sa misyon. Kinabukasan, papunta na si Hajime sa piitan upang kumuha ng ilang slime bilang paghahanda sa kanyang laban sa halimaw, nang lapitan siya ng ina ni John at tinanong kung nakita na niya ang kanyang anak. Di nagtagal, sinabi ng matandang ginang na si Jane kay Hajime na nawawala sina John at ang dalawa niyang kasama, sina Donato at Alisa. Dumating si Olive at ipinaalam sa kanila na nakita ang 3 bantay sa daan patungo sa bundok Konami. Nang marinig ito, nagalit ang ama ni John at hiniling na personal na sumama para maturuan niya ng leksyon ang kanyang anak. Ngunit hiniling ni Hajime na pumunta na lang. Gayunpaman, tumanggi ang ama ni John na si John Sr. at sinabing hindi niya maaaring ipagsapalaran na masaktan si Hajime dahil sa 3 talunan dahil siya ang residente ng bayan. Ngunit kinatok ni Jane ang kanyang ulo at nagmakaawa kay Hajime na asikasuhin ito, kaya sa wakas ay pumayag siya. Bigla, dumating si Nathali at nagsimulang magpanik para sa mga bantay, ngunit tinapik ni Hajime ang kanyang ulo at nangako sa kanya na ibabalik niya sila ng buo. Habang naghahanda ng umalis si Hajime, humingi ng tawad si John sa kawalang ingat ng kanyang anak at nangakong tuturuan siya ng leksyon pagbalik niya. Napansin ni Hajime si Olive na nakatingin sa kanya ng nakakatakot, at binalaan siya na hindi ligtas na dalhin si Riroy para sa misyong ito. Kaya, sinabi niya kay Riroy na hindi niya siya paprotektahan sa pagkakataong ito dahil hiniling nito na sumunod sa kanya, at lalo pa siyang nasasabik dahil dito. Samantala, si John at ang kanyang pangkat ng mga talunan ay naglalakad sa kagubatan, pinag-uusapan kung paano magmamakaawa si Nathali na kainin ang kanyang joystick kapag napaslang niya ang Spycorus. Nang sandaling iyon, tumalon ang Spycorus mula sa mga palumpong at inatake sila. Habang nag-iisip sila ng paraan para harapin ito, inihampas ng halimaw ang buntot nito patungo kay Donato, ngunit itinulak siya ni John palayo sa daan at natamba sa isang puno. Gayunpaman, tumayo siyang muli upang harapin ito. Ngunit nang umatake ang Spycorus, dumating si Hajime at pinatumba ito gamit ang martilyo. Matapos magtago ang iba, sumugod si Hajime at pinatamaan ng martilyo ang gumugulong na halimaw na Spike, ngunit pinatumba siya ng Spycorus sa isang malaking bato, kaya inihagis niya ang bato sa halimaw. Muling sumugod sila sa isa't isa, ngunit sa pagkakataong ito ay gumalaw si Hajime na parang si Thor, sunod-sunod na pinatamaan ng martilyo hanggang sa tuluyan niyang natamba ang halimaw. Gayunpaman, muling nanginag ang lugar at sinubukan ni Hajime na iligtas si Riroy, ngunit isang higanteng halimaw ang sumabog mula sa lupa at kinain ang kanyang kamay habang ang kanyang braso ay nagbuga ng mga balde-baldeng dugo. Ginamit ni Hajime ang kanyang kakayahang tinatawag na War God's Flow ang Crimson at tumama ang isang malakas na atake na humiwas sa ulo ng Titan na ahas na ito. Habang tinitingnan siya ng lahat, nakaramdam ng pagkakasala si Riroy dahil siya ang dahilan ng naputol na braso ni Hajime. Nagsimulang umiyak si Riroy at sinubukan ni Hajime na aliwin siya,
Ngunit ang sakit ng kanyang nasugatang braso ay pumihil sa kanya, kaya sinabihan niya ang lahat na bumalik kasama niya. Habang naglalakad sila pabalik sa nayon, lahat ng naghihintay sa gate ay nagulat sa katotohanan na si Hajime ay mukhang isang shanks na mababa ang budget, at iminungkahi ni Cole na dalhin siya agad sa doktor ng bayan. Di nagtagal, nagising si Hajime sa isang kama sa ospital at tinanggap ang katotohanan na wala na ang kanyang backup na kamay para sa mga gabi. Nagsimulang kumulo ang kanyang tiyan, kaya nagpa siya siyang maghanap ng makakain. Samantala, iniulat ni Olive ang bagay na ito sa kanyang superior, at galit na ipinaalala sa kanya ng babae na ang mga purong pilak na adventurer tulad ni Hajime ay isang mahalagang mapagkukunan ng kanilang guild. Sila ang sumasagot sa halos lahat ng responsibilidad, lalo na pagdating sa pagsakop sa mga rural na lugar, at ang dahilan kung bakit maingat ang guild sa paggawa sa kanila ay upang matiyak na magagamit sila hanggat maaari. Pagkatapos ay inutusan ng babae si Olive na ibalik ang kanyang mga combat assets sa lalong madaling panahon bago tapusin ang transmission. Pagkatapos, bumalik si Olive sa Guildhall at nakita si Hajime na nagpapakabusog sa pagkaing inihanda niya, ngunit biglang nabalot siya ng guilt dahil sa naputol nitong braso, kaya humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad nalaman na may dalawang malakalamidad na nilalang sa bundok. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hajime na itaas ang kanyang ulo at pinisil ang kanyang asset ng 5 beses bago sinabihan na gumagana ng maayos ang kanang braso nito. Habang nagngangalit si Olive, pabiro niyang ipinaalala sa kanya na nasugatan siya, ngunit bigla siyang kumalma at binigyan siya ng berdeng ilaw na hawakan pa siya. Gayunpaman, sinabi ng talunan na masyadong maliit ang asset niya, kaya sinuntok niya ito sa mukha at sinabihan siyang magpatuloy sa pagpapahinga sa ikalawang palapag para sa natitirang bahagi ng araw. Habang nagpapahinga si Hajime sa kanyang silid, isa-isang lumapit ang lahat ng tao sa bayan para tingnan siya, kasama na si John Sr., na literal na kinaladkad si John Jr. doon matapos siyang bigyan ng factory reset. Kahit na may lahat ng pagbati, kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Hajime dahil hindi pa rin siya dinadalaw ni Leroy. Sakto namang dumating si Anya at tinanong kung ayos lang ba siya, kaya ipinaliwanag niya rito na nagamot na ang pinsala gamit ang mahika ng pagpapagaling, ngunit kailangan pa rin niyang magpahinga ngayong araw dahil kulang siya sa dugo. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang pinuno ng mga dwarves at nagpasalamat kay Hajime sa pagtulong sa ilan sa kanyang mga anak, ngunit sinabi ni Hajime na hindi naman ito malaking problema. Sinubukan ng matanda na umupo sa upuan, ngunit agad itong nabasag. Hindi niya ito pinansin at sinabi kay Hajime na ang dahilan ng kanyang pagpunta roon ay para pag-usapan ang paggawa ng prosthesis para sa naputol na braso ni Hajime, dahil siya ang Tony Stark ng kaharian ng dwarves na nakagawa na ng ilang artificial na paa noon. Sinimulan ni Anya na hikayatin si Hajime na tanggapin ang kanyang alok, at ipinahayag ng dwarf tech na ang guild ang bahala sa gastos, kaya agad na tinanggap ni Hajime ang alok. Pagkaalis niya, tinanong ni Anya si Hajime kung may kailangan siya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya sa ngayon. Pagkatapos ay nakita niya si Leroy na nanunood sa kanya habang nagtatago sa likod ng isang puno, ngunit nang kumaway si Anya sa kanya, bigla itong tumakbo palayo. Nakakainis ito kay Hajime dahil sa tingin niya ay wala itong utang na loob na nawalan siya ng braso na nagpoprotekta sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Anya na nakokonsensya siya dahil maaaring hindi na niya maipagpatuloy ang kanyang karera bilang isang adventurer. Nang marinig ito, hiniling niya kay Anya na sumama sa kanya sa pagpunta upang makita si Leroy. Pagkalipas ng ilang oras, buhat-buhat ni Hajime si Leroy sa mga damuhan, at nagmamakaawa ito sa kanya na bumalik na sa pagpapahinga. Ngunit hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang higanteng puno at ipinaalam sa kanila na ang gawain para sa araw na iyon ay ang pagtitipon ng mga prutas na yoga na nasa mataas na bahagi ng puno. Sinabi ni Leroy na hindi na makaakyat si Hajime dahil sa kanyang naputol na braso, ngunit pinatunayan niya na mali ang babae sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno gamit ang isang kamay hanggang sa magsimulang tumuka sa kanya ang isang ibon. Natamba niya ang ibon, ngunit agad na nawalan ng balanse at bumagsak sa lupa, na naging dahilan upang magpanik ang mga batang babae para sa kanya. Di nagtagal, matagumpay na nakaakyat si Hajime at ang mga batang babae sa tuktok ng puno gamit ang mga lubid, ngunit nagsimulang umiyak si Leroy, sinasabing kasalanan niya kung bakit hindi na siya makaakyat ng maayos sa puno. Inamin ni Hajime na oo, ngunit sinabi niyang natutuwa siya na maayos na siya,
at ito ang ikinatuwa niya kaya nagsimula siyang umiyak. Pagkatapos ay ipinahayag niya na magiging malakas siya kaya papalitan niya ang kaliwang braso nito at aalagaan ito. Sumama si Anya sa pamamagitan ng pangakong magiging matagumpay na bibigyan niya si Hajime ng allowance, at sinabi ni Hajime na hihintayin niya sila. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo si Hajime sa bar kasama si Riroy, nananalangin na gumaling ang braso nito sa lalong madaling panahon upang mahawakan niya ang lahat ng trabahong naipon para sa kanya, ngunit biglang dumating si Veronica kasama si Racehat at sinabihan siyang maghintay hanggang sa dumating ang kanyang prosthetic arm. Nang tanungin niya kung bakit siya narito sa bayan, sinabi niyang nagmadali siyang pumunta roon matapos marinig na nawalan ng isa sa mga kamay ang kanyang mahal na kaibigan at tiniyak sa kanya na sasakupan niya ang lahat ng mga trabaho sa guild hanggang sa makapagtrabaho itong muli. Habang nakaupo siya sa likod ni Racehat, pinayuhan niya itong dahan-dahanin ang sarili dahil laging masama ang nangyayari sa mga adventurer na nagmamadaling bumalik sa trabaho pagkatapos masugatan. Nang tanungin ni Hajime kung kaya niya bang hawakan ang mga bagay-bagay, sinabi ni Veronica na hindi siya magpapakahirap dahil si Racehat ay isang top-ranked silver, at ikinagulat ng lahat sa silid ang balitang ito. Pagkalipas ng ilang oras, inilagay ng pinuno ng dwarf ang prosthetic arm ni Hajime, at humanga siya na perpekto ang paggalaw nito, ngunit nalungkot siya na wala siyang maramdaman. Gayunpaman, sinabi ng matandang dwarf na kaya niyang pagbutihin ang mga bagay na hindi nagawa ng kanyang dating braso at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano siya magiging susunod na Winter Soldier. Pagkatapos, nakipagkita si Hajime sa mga batang babae, at ipinaalam sa kanya ni Anya na gumagawa siya ng upuan na kayang tiisin ang bigat ng kanyang pinuno dahil ito ang kanyang tagapagturo. Nakita nila ang ilang matatandang nahihirapang magtrabaho sa bukid, kaya nag-alok si Riroy na siya ang bahala sa gawain para sa kanila. Gayunpaman, nang bunutin nila ang isa sa mga halaman, nagsimula itong tumakbo palayo, kaya natamba ito ni Anya. Kinabukasan, nagdagdag ang pinuno ng dwarf ng isang guwantes na gawa sa katad sa prosthetic arm ni Hajime para magmukhang mas advanced ito, at pinuri ni Hajime ang kanyang mga kasanayan ngunit hindi sinasadyang na-activate ang isang switch sa braso na nagpasabog sa silid. Di nagtagal, nakarating siya sa guild, at ipinaalam sa kanya ni Nathali na ang mga tao sa lungsod ay humanga sa antas ng sword skills at magic na ipinakita ni Racehat. Sinimulan ni Hajime na pilitin si Racehat na alisin ang kanyang gamit, kaya sinipa siya ni Veronica sa mga bola-bola ng pamilya at pinagalitan siya dahil sa pagiging kakaiba. Kinabukasan, sinalubong ni Hajime at ng mga batang babae sina Veronica at Racehat para sa isang misyon. Habang papunta roon, nagsimulang mag-alala si Riroy tungkol kay Hajime, kaya ginamit niya ang kanyang mga bagong prosthetic moves para pakalmayan ito. Bigla, inatake sila ng isang oso, ngunit nagbigay si Veronica ng isang jetly kick na nagpatakot sa halimaw at nagsimulang umatake kay Hajime dahil nakita niya ang kanyang mga plot armor. Habang naglalaro ang mga batang babae sa unahan, nagpakita ang isang halimaw na lobo at sinubukang atakihin sila, ngunit winasak ni Racehat ang lobo gamit ang mga pana. Noong mga unang taon niya, kumakain si Veronica mula sa isang basurahan at bigla niyang nakita ang isang babae na may mahaba at napakagandang blonde na buhok, na siyang nakakabighani sa kanya. Sa kasalukuyan, nakaupo si Veronica sa bar habang isang malaking maharlika na kamukha ng lalaki sa lata ng Pringles ang tinatawag siyang Diyosa. Tinawag niya itong hayop, ngunit patuloy pa rin siyang tinatitigan ng lalaki na parang isang kawawang lalaki. At nang tanungin ni Hajime kung sino siya, isiniwalat ni Tanya na siya ang alkalde ng Yanago. Nang tanungin ni Hajime kung bakit siya naroon, ipinaliwanag ni Tanya na isa siya sa mga tapat na fanboy ni Veronica na ginamit ang kanyang panahon ng bakasyon upang pumunta sa kanilang bayan dahil gustong-gusto niya itong makita. Pagkatapos ay tinanong ng alkalde si Veronica kung bakit siya nagtatrabaho bilang isang adventurer kahit na siya ang reyna ng gabi, at nangako siyang bibigyan siya ng sapat na pera para makabili ng mansyon kung iyon ang gusto niya. Gayunpaman, sinabi ni Veronica na hindi niya hinahanap ang pera, kundi ginagampanan niya ang papel ng isang adventurer upang mas makilala niya ang kanilang pamumuhay dahil karamihan sa kanyang mga customer ay mga adventurer. Nang marinig ito, tinawag siya ng alkalde na isang Diyosa at sinabing ang kabaitan nito ay sapat na upang tunawin ang puso niya. Pagkaalis ng talunan na alkalde, sinabihan ni Tanya si Veronica na dapat siyang maghanap ng matutuluyan,
ngunit tiniyak sa kanya na lahat ng tao sa tindahan ay nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanila. Kalaunan sa bar, hinahangaan ni Riroy ang maraming mamahaling regalo na iniwan ng alkalde kay Veronica, at nilapitan niya si Veronica upang magtanong kung paano mapapasunod ang mga lalaki sa gusto niya sa paraang ginagawa niya. Sinabi ni Veronica na magagawa niya ito kapag naging isang elite villain na katulad niya, kaya ipinahayag ni Riroy na mas maganda pa siya kaysa sa kanya. Pagkatapos ay inirekomenda niya kay Riroy na pahabain ang buhok nito tulad ng sa kanya dahil masyadong maganda ang buhok nito para maikli, ngunit sinabi ni Riroy na hindi niya kaya dahil kailangan niyang makagalaw ng malaya bilang isang adventurer. Dagdag pa ni Hajime na hindi maaaring mag-aksaya ng oras ang isang adventurer sa pag-aalala sa buhok, ngunit sinabi ni Veronica na tinatamad lang siyang gumawa ng kahit ano sa sarili niyang buhok. At nang mapansin niya kung gaano kahaba ang buhok nito, hiniling niya rito na sundan siya para magpagupit. Di nagtagal, pina-barber position ni Veronica si Hajime, tinanong kung anong hairstyle ang gusto nito, ngunit bago pa man siya sumagot, ginupit na niya ang ilan sa buhok nito. Nabigla siya, ngunit tumawa ito at sinabing naglalaro lang siya dahil alam niyang gusto nito ang burst fade. Humingi ng tulong si Riroy sa paggupit, ngunit agad siyang sinabihan ni Hajime na huwag lumabas habang ginugupitan ang buhok nito. Sinabi ni Veronica na hindi niya inaasahan na aabot sa ranggong pilak si Hajime, at ginantihan naman siya nito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang Reyna ng Gabi habang sinasabi ang parehong bagay. Naalala niya ito noong sila ay mga palaboy pa sa slum, at dati rin niyang ginugupitan ang buhok nito noon. Noon, habang naggugupit, idineklara niya na siya ang magiging Reyna ng Gabi, at idineklara ni Hajime na siya ay magiging isang kabalyero na mas malakas kaysa kay Kratos. Sa kasalukuyan, sinabi ni Hajime na humanga siya na ginawa nitong alipin ng kanyang pag-ibig ang alkalde at sinimulan siyang pagtawanan, kaya tinusok niya ito sa ulo gamit ang kanyang gunting. Nang matapos siya sa paggupit, napansin niya na natutulog na si Hajime, kaya hiniling niya kay Riroy na sumama sa kanya sa paglalakad. Gayunpaman, sinabi ni Riroy na gusto niyang maghintay kay Hajime, ngunit agad na umalis si Veronica. Sinimulan niyang gupitan ang buhok ni Hajime sa paraang gusto niya. Habang naglalakad si Veronica sa bayan, naalala niya ang sinabi ni Tanya na pinahahalagahan siya ng lahat ng iniligtas niya sa nayon, ngunit nagpasya siyang bumalik sa Yano, sinasabing masyadong mahaba ang buhok nito para sa pakikipagsapalaran. Habang pabalik, may nakasalubong siyang mga lalaking may problema, at nang tanungin niya kung ano ang problema, sinabi nila sa kanya na may gagamba sa kanilang cabin, kaya tiniyak niya sa kanila na aayusin niya ito para sa kanila. Gayunpaman, nang papalapit siya sa cabin, isang napakalaking gagamba ang biglang pumasok sa pinto at tumalon sa harap niya. Samantala, tumakbo si Olive papunta sa inn para hanapin si Hajime, at sinubukan ni Riroy na takutin siya dahil alam niyang nag-ulo niya ang buhok nito. Gayunpaman, bumaba si Hajime mula sa hagdan at natigilan ang lahat sa gulat na ngayon ay nabokal na ito tulad ni Saitama. Agad na humagalpak ng tawa si Olive at natawa rin si Nathali, ngunit sinabi ng bartender na walang problema dahil pareho na sila ng estilo. Nang mapansin ni Hajime na malinis na ang kanyang buhok, agad siyang nag-crash out mode, tinanong kung nasaan si Veronica, at ang takot na si Riroy ay nagsabi sa kanya na namamasyal ito. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa lugar ng pag-atake at nakita nilang nahuli siya ng gagamba at ibinalik sa base nito. Nagmakaawa si Tanya kay Hajime na iligtas si Veronica, kaya tiniyak niya rito na hahampasin niya ito kapag nagawa niya ito. Hindi nagtagal, nakarating si Hajime sa lungga ng gagamba kasama sina Riroy at Race Hat. Naghiwalay sila upang hanapin si Veronica, at kalaunan ay nakakita si Hajime ng isang USA na nakulong sa isa sa maraming butas sa lugar. Dahil sa desperasyon, malakas na tinanong ni Hajime si Veronica kung nasaan ito, ngunit ito ang dahilan kung bakit nahanap siya ng isang grupo ng mga gagamba, kaya sinira niya ang mga gagamba gamit ang kanyang martilyo. Bigla, isang mole ang lumabas mula sa isa sa mga butas at itinumbo siya sa lambak, kaya sinabihan niya si Riroy na hanapin si Veronica. Matapos ang ilang oras na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Riroy si Veronica sa isa sa mga butas, ngunit sinabihan siya ni Veronica na umatras dahil hindi siya makagalaw. Sinubukan siyang hilahin ni Riroy palayo ngunit nakita niyang nababalot ng sapot ang buhok nito, at itinumbo siya ng higanteng gagamba sa isang pader.
Habang papalapit sa kanya ang gagamba upang tapusin ang trabaho, naalala ni Veronica ang lahat ng masasayang sandali na magkasama sila, at ito ang nagudyok sa kanya na putulin ang kanyang buhok at iligtas siya. Nang umatake muli ang gagamba, biglang dumating si Hajime at itinumba ito sa lupa gamit ang kanyang martilyo. Agad na pinagtawanan ni Veronica ang bagong hitsura nito, ngunit sinisi niya ito, dahilan para magtalo sila hanggang sa ibunyag ni Riroy na siya ang may gawa nito. Sa labas ng tomb, sinabi ni Racehat kay Veronica na maganda rin ang hitsura nito sa maikling buhok, at matapos maalala ang kanyang mahirap na nakaraan, napagtanto niya na maaari siyang maging masaya sa bagong maikling buhok na ito. Pagkalipas ng ilang linggo, natuwa si Hajime na bumalik na sa normal ang buhok nito. At nang tumingin siya sa bintana, napagtanto niya na malapit na ang taglagas. Kalaunan, naglakad si Hajime sa palengke ng piitan kasama si Nathali, at ipinaliwanag niya na matagal na rin mula noong huli siyang nakapunta roon dahil kadalasan ay hindi siya pinapayagan ng kanyang schedule. Nakakita siya ng isang magandang pendant na gusto niya, ngunit sinabing wala na ito sa kanyang balanse sa account. Kaya, binili ito ni Hajime para sa kanya. Habang suot ang bagong kwintas, sinubukan ni Nathali na tanggihan ito, ngunit sinabi ni Hajime na ibinibigay niya ito sa kanya bilang ganti sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa lahat. Pagkatapos ay tinawag niya itong babero. Kaya, tinukso siya nito sa pamamagitan ng paghingi sa kanya na pigain ang kanyang mga asset bilang gantimpala. Habang papalayo si Hajime, natuwa si Nathali na natanggap na niya ang kanyang unang regalo, ngunit napansin niya na nakatitig sa kanya si Riroy na parang isang masamang babae, kaya ipinaliwanag niya na walang nangyayari sa pagitan nila ni Hajime. Pagkatapos ay humingi si Riroy kay Hajime ng sarili niyang regalo. Kaya, binilhan siya ni Hajime ng ilang kebab, at ito ay ikinainis niya kaya tinawag niya itong walang isip. Kalaunan, habang naliligo kasama si Veronica, ipinaliwanag ni Riroy ang nangyari kay Hajime at sinabing gusto niyang makita siya nito bilang isang mas babae. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Veronica na yakapin ang kanyang pagkababae sa pamamagitan ng mas pagsisikap na magmukhang mas maganda tulad niya, at nangako na bibigyan siya ng mga lalaki ng mga hiyas kapag ginawa niya iyon. Gayunpaman, binanggit ni Riroy ang katotohanan na hindi kailanman nahuhumaling si Hajime kay Veronica. At dahil dito, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paanong ang talunang lalaki ay hindi pa rin gumagawa ng anumang galaw sa kanya simula pa noong mga unang araw nila. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Riroy ang tungkol sa kanyang kapangyarihang succubus na tinatawag na Charm Mystic Eye, na magpapahintulot sa kanya na ibigay ang anumang gusto niya, ngunit sinabi rin niya na pansamantala lamang ito at parang manloloko. Sinabi ni Riroy na handa siyang gamitin ito kung ito ay magpapaibig kay Hajime at tinanong si Veronica kung paano niya ito magagamit. Ngunit sinabi ni Veronica na kailangan niyang maghintay hanggang sa magising ang kanya. Ikinalungkot ito ni Riroy, kaya nangako si Veronica na gagawa ng isang bagay na maganda para sa kanya kinabukasan. Kinabukasan, nilagyan ni Veronica ng kaunting makeup si Riroy, at pinuri ni Nathali ang kanyang bagong hitsura, na sinasabing mas maganda na siya ngayon kaysa kay Ivana. Pagdating ni Hajime, napansin niya ang makeantab nitong mga labi ngunit ipinapalagay na ganoon ang nangyari noong kumain siya ng karne para sa almusal. Labis na natuwa ang mga babae sa kawalan ng paggana ng utak nito kaya nagsimula silang magbato ng mga bagay sa kanya. Maya-maya, papunta na si Hajime at ang mga babae sa piitan, at nakapout pa rin ang mukha ni Riroy, kaya ipinaliwanag ni Hajime na sa tingin niya ay hindi naman talaga siya nag-makeup. Tinanong ni Riroy kung ano ang maaari niyang gawin para makita siya nito bilang isang babae. Kaya, isinuot ni Hajime ang kanyang wristbag at sinabing maayos naman ang itsura niya ngayon at nangako na mas magiging masigla pa siya kapag tumanda na siya. Namula si Riroy dahil dito, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat, kaya nagpa siya siyang maging mas malakas pa. Sa loob ng piitan, balis ang inihampas ni Riroy ang kanyang espada, na nakatapos ng maraming slime dahil determinado siyang mag-level up at kontrolin si Hajime gamit ang kanyang charm powers. Habang sumusulong siya upang sirain ang slime boss, bigla niyang natapakan ang isang dungeon trap, na siyang nagpabagsak sa kanya sa ibabaw ng isang baboy ramo sa ibabang palapag. Agad na tumakbo ang baboy ramo, at sinubukan niya itong pigilan sa pamamagitan ng pagwisik ng tubig sa mukha nito, ngunit nagpatuloy ang baboy ramo sa pagsalakay nito.
Nang makitang may pader na ladrilyo sa unahan, tumalon si Riroy palayo sa baboy ramo, at bumangga ito sa pader. Sinabihan siya ni Hajime na targetan ang puso ng baboy ramo dahil alam niya kung nasaan ito. Kaya, naglakad siya patungo sa baboy ramo at tinusok ito sa puso. Nabahala siya sa katotohanang nababalot siya ng dugo, ngunit tinapik siya ni Hajime sa ulo at pinuri pa rin siya. Napagtanto niya na tama si Veronica dahil hindi siya matutuwa kung gagamitin niya ang kanyang charm skill. Bigla, nagsimulang magningning ang kanyang katawan, at ipinaalam sa kanya ng info screen na level up na siya at natutunan na niya ang charm skill. Nagpakita ang isang love mark sa braso ni Riroy, at tinanong ni Hajime kung ano ito, kaya nagpasya siyang subukan ito. Commanded siya para paganahin ang love charm, ngunit hindi naapektuhan si Hajime, kaya paulit-ulit niya itong ginamit at nauwi sa pagkahulog sa kanya ng lahat ng halimaw sa piitan. Nang makita ito, napaisip si Hajime kung ang kanyang love charm ay hindi ba gumagana sa mga taong mas mataas ang antas kaysa sa kanya, ngunit nagpasya siyang subukan ito muli kay Hajime. Gayunpaman, hindi pa rin apektado si Hajime, kaya napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi epektibo laban sa mga tao. Kinabukasan, dumating si Anya sa paaralan na parang naka-cosplay at ipinaliwanag kay Riroy na gumawa siya ng maskara ng mahal na Diyos bilang paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang. Kalaunan, naghahanda ang mga batang babae para sa pagdiriwang nang makita nila ang isang batang lalaki na pinahihirapan ang ilang inosenteng batang babae gamit ang kanyang alaga. Kaya, ginayuma ni Riroy ang alaga at pinapunta ito sa kanyang amo. Pagkaalis nila, nag-alok ang mga batang babae na kanilang iniligtas na sumama sa kanila sa paggawa ng mga maskara para sa pagdiriwang. Nang gabing iyon, ikinwento ni Riroy kay Hajime kung gaano niya inaabangan ang pagdiriwang. At pagkatapos niyang matulog, naalala niya kung paano niya pinapanood lamang ang mga pagdiriwang mula sa malayo noong kanyang mga unang taon. Nang gabing iyon, nagising siya at naramdaman na may mga mahiwagang halimaw sa malapit. Sa gate, nilabanan ng bantay ang ilang oso na kuneho, ngunit nakatakas ang isa sa kanila at tumakbo patungo sa nayon. Bigla, nagpakita ang isang leon sa bundok at nagsimulang tumakbo patungo sa nayon, ngunit dumating si Race Hat kasama si Veronica at inatake ito. Ipinaliwanag ni Veronica na nagkakagulo ang mga halimaw dahil ang dugo ng mga sinaunang halimaw ay nag-ulo kapag papalapit ang kabilugan ng buwan. Kinabukasan ng gabi, isa pang halimaw na lobo ang sumubok na salakayin ng kanilang nayon, ngunit muling pinabagsak ito ni Hajime at napansin na ang alindog ni Riroy ay misteryosong kumikinang.